From time to time, may natatanggap ako mga messages from OFWs dito sa Saudi regarding sa pricing ng flights na gusto nilang kunin. Ako naman, hindi ko masagot yan kasi maraming factors na nakaka-apekto sa presyo ng flights. Unang-una, kung kailan ka magbubook, kung gaano kalayo yung gusto mong i-book, at saka peak season ba yon or lean season, weekdays ba siya, weekends. So maraming factors. Kaya ang pinakamaganda talaga is ikaw yung matutong mag-check kung magkano ba yung flight na gusto mong liparin. Yung app na ipapakita ko dito is actually kaka-content ko lang, pero may mga angulo kasi ako na ipapakita. Kasi yung katulad yan, yung OFW, nagtatanong ng flight mula Dammam to Manila. Pero nakatira siya sa Cebu. Okay? Kasi dapat, ang i-check mo na flight is mula Dammam, papunta na kagad ng Cebu kasi taga dun ka. Basta ang sistema, kung saan ka dito sa Saudi, yun yung gagawin mo sa origin. Tapos sa destination naman is kung anong airport yung malapit sa bahay mo. Kunyari, taga Pampanga ka, piliin mo Clark. Kung taga Davao ka, piliin mo is Davao. Yun yung gagawin natin dito. So, magche-check tayo ng price mula sa Dammam, tapos papuntang Cebu. Yan yung i-check natin na flight, tapos pipili tayo ngayon ng petsa. Kasi pagdating sa presyo ng mga flights, kada oras, nagbabago talaga yung mga presyo ng flights. Habang lumalapit din yung araw, pataas ng pataas yung presyo ng flight. So, yun yung mga bagay na dapat natin kino-consider. So, katulad yan, pili lang tayo ng mga lugar, at saka kung anong petsa yung gusto nating i-book. Meron nga pala dito, round trip, one way, at saka multi-city. Kung balikan, kung magbabakasyon ka lang naman sa Pinas, tapos babalik ka ulit ng Saudi, ito yung pipiliin mo para makita mo yung presyo ng balikan na flight na to. Pero kung one way ka lang naman, kunyari, exit ka na, tapos ikaw magbabayad ng flight mo, ang pipiliin mo na lang yan is one way. Sa pagpili nga pala ng petsa, mas maganda, iset mo yung nasa ilalim. Basta inuulit ko lang din kung ano yung nandun sa content ko about cheap flights. So, mas maganda, piliin mo yung plus minus 3 days para lumawak yung i-scan niya mga petsa. Kunwari, ang sinet ko dito is September 1. September 1 yung uwi ng Pinas, November 1 naman yung balik ng Saudi. Kasi pag nag-set tayo ng plus and minus 3 days, dun sa September 1, ang titignan niya is 3 days papunta dito, tapos 3 days papunta doon. So, ganun kalawak yung titignan niya mga presyo ng flight. Pagsasamahin niya yung mga combination ng flights doon. Tapos, ayun, irarank niya sa pinakamagandang flight, pinakamura, pinakamabilis. So, lahat ng yun. Tapos, ganun din sa November 1. Kung mapapansin mo dito sa Senate nating date sa November 1, ang titignan niya mga flights dito is yung bali from November 1 plus 3 hanggang November 4. Tapos sa minus 3 naman, ang titingnan niya is mula October 29 tapos to 31. Lahat ng yan titingnan niya. Pagsasamahin niya yung combination ng flights na yan. Tapos, ayun, ibibigay niya sa iyo yung pinakamura. Then tap na lang natin yung okay dito kung okay na yung petsa na sinet mo dito. Pagbalik natin dito, tap na lang natin search. Tapos lalabas na yung mga presyo ng mga flights. So naka-sort na yan. Ito yung cheapest, 2,921. Ito rin yung pinakamaganda. Kung mapapansin mo yung sa tag niya dito, best at saka cheapest. Tapos ang flight niya is September 1, uwi ng Pinas. Tapos November 1, balik ng Saudi. Ito naman, isa pang mura. Cheapest din siya. Pero pag tinignan natin yung mga kung gaano kahaba yung flight mo, is sobrang tagal. Ito, abutin ka ng 28 hours sa biyahe mo papuntang Cebu. Tapos yung balik naman ng Dammam is abutin ka ng 23 hours. Samantalang dito sa best and cheapest is 12 hours lang yung flight. Kalahati ng span ng flight na to. Dito naman, mabilis din. Pabalik na Saudi, 14 hours naman yung flight. Tapos, pili ka na lang ng flight na gusto mo. Mag-swipe up ka na lang, mag-research ka ng combination ng flights na gusto mo. Kung ito na talaga yung maganda para sa'yo, itap lang natin yan. Tapos, ito lang yung booking options natin para ma-avail yung flight na to. May mga website na ipapakita yung cheap flights app dito. Una is eDreams.
Itong Book with Airline is dun ka mismo sa Emirates app magbubook. Kasi Emirates flights yung combination na pinakita niya dito. Next naman is yung trip.com. So, ikaw nang bahala. So, dito naman pinakita na rin niya yung ending price mo. Pero hindi pa to yung actual price talaga ng flight. Lagi ko sinasabi na yung actual price ng flight na i-avail mo is makikita mo upon checkout. Pag nandun ka na talaga sa bandang dulo. Isa pang importanteng bagay na dapat natin sina-check is ano yung mga kasama sa flight na yan. Ito, 1 carry-on bag. Tapos, importante na naka-check din to, 1 check bag. Pag hindi naka-check to, ibig sabihin lang nun, pag mag-check out ka dito, sa alinman sa mga website na to, is kailangan mo pang ipasok yung check-in luggage. Ay papakita ko naman sample dito is yung Book with Airline. So, since ang airline nito is Emirates, so ang maglo-load dito, pag tinap natin yung view deal, is yung Emirates website. Pagkatap mo maglo-load na yung Emirates website, doon sa flight mo ng September 1, maglo-load na lahat ng mga flights na available ng September 1. Tapos ikaw nang pumili ng flight na gusto mo. Nakalagay din dito yung presyo ng bawat flight sa araw na to. Hindi lang nakuha yung nandito sa taas, parang nasa 1,500 yata. So, tap mo na lang yung select fare kung alin man yung gusto mo. Dito sa pinakataas, yung pinakamura, may kasama siyang check-in luggage na 25 kg. Tapos dito naman sa flex, meron siyang kasama na 30 kg na check-in luggage. Tapos pipiliin mo naman yung pabalik ng Dammam. Tapos i-browse mo na lang yung mga flights na available sa araw na to. Yung November 1. So, swipe up mo, iba-iba yung presyo. So, ikaw nang pumili. Magkakaiba rin ng oras. So, kunwari ang pinili natin is ito, November 1 yung lipad, 5 p.m. Tapos ang dating ng Dammam is 2:50 ng madaling araw. Tapos yan, select ka na ng klase ulit ng ticket mo. So, kung economy, 25 kg, kung flex, 30 kg yung check-in mo. Tapos dito naman, i-review mo na lang yung flight. Actually, dyan naman sa ilalim, is makikita mo na yung current total. So, dito, para sa trip na to, 3,012 reals yung babayaran mo. Dito naman, i-review mo na lang yung flight. Tapos, pag okay na, i-double check mo nga pala yung oras ng alis, gaano kahaba yung flight. In case na may connecting flight, i-double check mo kung sapat ba. Kung same airline lang naman, walang problema. Pero pag magkaiba ng airline yung connecting flight na yan, I suggest na mas mahaba yung piliin mong flight. Huwag kang pipili ng flight na magkaibang airline tapos ipit na ipit. Kasi possible na maiwan ka ng airline kasi walang paki yung ibang airline. Walang paki yung isa't isa kung magkaiba sila ng airline. Kung na-delay yung una, hindi kayo hintayin ng connecting flight mo. Tapos, i-fill out mo na lang yung details mo dito. Kung hindi sapat sa iyo yung 25 kilograms doon sa economy, pwede ka magdagdag dito. Ang maganda dito, kung sa online ka mag-a-add ng luggage mo, makakasave ka ng up to 50%. So, sa 5 kilograms, kung entire flight yung dadagdagan mo, so magdadagdag ka ng 469 reals doon sa ticket price. So, bali from 25, magiging 30 na yung mga flights mo, bali ka na Saudi. Kung kunyari, ito, kailangan mo ng 30 kilograms, sinet natin yan para sa lahat ng flight mo, tapos lang yung add baggage. Tapos yan, ayun nga, from 3,012 reals, nag-add na yung 400 plus na baggage allowance mo para maging 30 kilograms. Tapos ito na yung total na babayaran mo bali. Tapos, pagdating sa payment, pili ka na lang kung alin yung gusto mo dito. Pwede yung mga ATM cards natin, basta may Visa or Mastercard logo. Kung may PayPal account ka, pwede mo ipasok yung ATM card mo dun sa PayPal for additional security layer para sa mga online transactions mo. Or pwede mo rin gamitin yung Google Pay. Basta ipasok mo lang din ulit yung ATM card mo sa Google account mo, sa Google Payment, para ito naman yung mag-proceed. Tapos, pag okay na lahat, add details, review, tapos OTP na lang, magpo-proceed na yan sa pagbili mo ng flight na to. Pag nabili mo na yung flight, install mo na lang yung Emirates app, lagay mo yung booking details mo doon para makita mo yung itinerary mo. Tapos magsasend din siya ng copy ng itinerary mo or yung booking details mo sa email account mo rin.